hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Import permit accreditation ng cigarette company na Mighty Corporation sinuspinde ng Bureau of Customs. Giyera kontra iligal na droga ng Duterte administration, tinuligsa ni Vice President Robredo sa isang video sa international community. Umano'y pang-aabuso at palit-ulo scheme ng mga pulis, ibinunyag. Ilang foreign investors sa bansa nananatili umano ang kumpiyansa sa administrasyong Duterte sa kabila ng mga kinakaharap nitong mga issue. Mga bagong tren na mula sa China posibleng sa susunod na 2 taon pa magagamit dahil sa hindi pa nare-resolve ang mga problema sa riles, signaling system at power supply. Overseas Filipino workers hindi na pagbabayari ng terminal fee sa mga paliparan simula sa April 30. Inisyal na resulta ng investigasyon sa pananambang sa mga pulis sa Bansalan, Davao del Sur inilabas na ng PNP. Ilan sa mga biktima, posibleng binaril ng malapitan. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan sa nangyaring aksidente sa Bacolod City kagabi. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Sugatan ng isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Sofia Gonzaga Street, Barangay Estefania sa Bacolod City kaninang madaling araw. Ang biktimang kinilalang si Jovi Hardiliza, 25 anyos, ay nagtamo ng mga gasgas sa kanang paa at kamay matapos siyang mabangga ng isang tricycle. Aniya nag-out of the lane o nawala sa tamang linya ang tricycle. Tinangka umano niya itong iwasan ngunit nahagi pa rin ng tricycle ang minamaneho niyang motorsiklo. Nasira ang harapang bahagi ng tricycle ngunit ligtas naman ang mga pasahero nito. Matapos lapatan ng paunang Lunas ay isinugod na ng UNTV News and Rescue ang biktima sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Nagsalita na si dating Foreign Affairs o DFA Secretary Perfecto Yasay ilang araw matapos i-reject ng Commission on Appointments o CA ang kanyang ad interim appointment sa issue ng kanyang citizenship. Hindi umano masama ang kanyang loob sa nangyari at muling iginiit na hindi siya nagsinungaling sa komisyon. Ito ang balita ni Leslie Longboe. But I'll get it straight to you. Nagsinungaling ka ba talaga? Hindi. Muling nanindigan si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi siya nagsinungaling tungkol sa tunay na estado ng kanyang citizenship nang humarap siya sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng kanyang nominasyon. Sa panayam ni Kuya Daniel Razon sa programang Get It Straight, kinumpirma ng kalihim na nabigyan siya ng US citizenship noong November 26, 1986. Subalit na disqualify aniya ito dahil mas pinili niyang manirahan sa Pilipinas matapos ang martial law. Yan ang legal argument na kailangan maintindihan ng taong bayan. Dahil ang other option is kung you legally obtained US citizenship, the course of action that you would like to take kung ayaw mo na maging American is to voluntarily apply for renunciation. I did not in 1986 apply for a renunciation, but I applied for a voluntary revocation of my US citizenship. Naging usapin din ang umano'y di pag-renounce ni Yasay ng kanyang US citizenship bago maitalaga sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs noong 1 taon. Ngunit giit ng dating kalihim, malinaw na siya isang Filipino citizen batay sa mga dokumentong kanyang hawak. It was revoked insofar as I understood it because in 1993 when I applied for a US visa to enter the United States, I was granted a tourist visa. You will not be granted that visa if you are an American citizen. Pumunta ako sa American Embassy. Sabi ko, binigyan nyo na ako ng US visa admitting na hindi ako isang Amerikano. Eh, mayroong haka-haka dito, wala akong affirmative proof. So sabi ng consul, mag-apply ka ng renunciation, pero ang sa renunciation mo, sasabihin mo na nag-submit ka ng affidavit in 1993. Sa huli, sinabi ni Yasay na iginagalang niya ang naging desisyon ng CA na i-reject ang kanyang appointment. I will be moving forward from here on. As I've said, I have always accepted with grace and humility yung desisyon ng ating Commission on Appointment.
Positibo rin ng dating kalihim na hindi babaliwalain ng DFA ang kanyang application for Philippine passport renewal dahil karapatan anya ito bilang isang Pilipino. I have faith and confidence that they are career, they are professionals, they will not do that. I feel that it is the right thing to do to renew my passport because I qualify for the renewal. Samantala, bukas naman aniya siyang maglingkod sa pamahalaan sakaling bigyan ng ibang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inaprubahan na ng Commission on Appointments o CA ang nominasyon ni Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Halos 4 na oras dininig ng Commission on Appointments ang pagtatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Secretary Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education. Sa pagdinig ng CA Committee on Education, Culture and Sports sa pamumuno ni Senator Bam Aquino, kinwestiyon ni Representative Julieta Cortuna ang paglalagay ni Secretary Briones ng karagdagang consultants na umano'y may administrative positions sa iba't ibang universidad sa bansa. Have you considered more or less assessing or having that assertion or critical thinking of considering first those existence or the existence of your 763 men and women before getting an outside consultants? This is why kailangan, Your Honor, your Mr. Chairman, ng outside consultants who can look at the agency from the outside. Kasi halimbawa, kung may problema sa loob, you also get the answers. Pero nakakatulong yung mayroong ibang nasa labas na mga eksperto. Dinepensahan rin ni Briones ang pagdadagdag niya ng assistant secretaries at undersecretaries na tututok sa paggamit ng pondo ng kagawaran. I created 2 undersecretaries for finance. One to look into the utilization of the budget because this is the main problem. The monitoring, especially the coming in of reports since we download the expenses up to the level of the schools. Samantala, nilinaw din ni Secretary Briones na wala sa mandato ng DepEd ang mamahagi ng kondom sa mga paaralan sa kabila ng naipasang reproductive health law. Nilinaw din ito na hindi hadlang ang kanyang edad upang magampanan na maayos ang trabahong iniatas sa kanya ng Pangulo. It is true that I use a wheelchair whenever I travel by plane. But everybody, I'm sure here agrees that there is no correlation between the state of my knees and the state of my brains, as well as the capacity to analyze challenges, whether these be related to education, to finance, to politics, and the economy. Matapos sa mga pagtatanong ng CA members, nirekomenda na ng komite sa plenaryo ang confirmation ni Briones at wala namang tumutol dito. Dahil ngayong araw ang huling sesyon ng Commission on Appointments, bypass na ang ilan sa mga cabinet secretaries na hindi naisalang sa CA. Kabilang sa mga kailangang i-reappoint ng Pangulo ay sina Department of Health Secretary Pauline Upial, Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, Department of Social Welfare and Development Secretary Judith Tagiwalo at Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Desedido si House Speaker Pantaleon Alvarez na ipatupad sa susunod na pagbubukas ng sesyon ang planong alisan ng hawak na leadership position at committee chairmanship ang mga miyembro ng mayorya na hindi pumabor sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Idideklarang bakante ang mga posisyon ng mga miyembro ng House Majority Coalition na may leadership position o committee chairmanship na bumoto ng no sa pagpapasa sa lower house ng panukalang ibalik ang parusang kamatayan. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, isasagawa ang posibleng palitan ng pwesto sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Mayo. Kinausap na rin ni House Majority Leader Rudy Fariñas ang mga partido upang magsumiti na ng kanilang nominasyon para sa mga mababakanting posisyon. Hindi ba kalimutan dahil we have asked the respective parties to submit their nominees for the replacements. Ilan sa mga nanganganib na mawalan ng pwesto ay ilang miyembro ng Liberal Party at Makabayan Bloc.
Kabilang na sina Representatives Kakabag-Aw, Kit Belmonte, Vilma Santos, Antonio Tino, Carlos Zarate, Emi De Jesus, Mariano Velarde, Josephine Sato, Siti Ataman at Gloria Macapagal-Arroyo. Karamihan sa mga miyembro ng mayorya ay tumanggi munang magbigay ng pahayag hinggil sa usapin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinuligsa ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng Duterte administration at ang umano'y pang-aabuso at palit-ulo scheme na ginagawa ng mga pulis sa isang video na planong ipalabas sa isang pulong sa Vienna, Austria. Samantala, hiniling naman ng pambansang pulisya na gawing detalyado ang ulat upang agad itong maaksyonan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Binatikos ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte sa isang video message na inihanda ng kanyang opisina para ipalabas sa taunang pagpupulong ng United Nations Commission on Narcotics Drug sa Vienna, Austria sa March 16. Sinabi ni Vice President Robredo na may ginagawang pang-aabuso ang ilang pulis sa pagpapatupad ng anti-drug war campaign ng pamahalaan, gaya ng warrantless search at ang umano'y palit-ulo scheme kung saan inaaresto ng mga pulis ang isang kaanak ng drug suspect na hindi nila matagpuan. In some areas in Manila where poverty is rampant, residents tell us that communities are rounded up in places like basketball courts. People are told that they didn't have any right to demand for search warrants because they were squatters and did not own the properties on which their houses were built. Dapat rin anyang maging transparent ang administrasyon sa pag-uulat hinggil sa anti-drug operation, lalo't pera ng taong bayan ang ginagamit dito. Nasa 500 reklamo na anya kaugnay ng drug war ng administrasyon ang inihain sa Commission on Human Rights at inirekomenda sa Department of Justice na sampahan ng kaso, subalit hanggang ngayon wala pa ring naihahabla. Naniniwala rin siya na hindi mareresolba ng bala ang suliranin sa pag-abuso sa droga. The solution is to design the proper health, education, and psychosocial interventions to prevent further drug use and help them transition into productive members of society. Bukod dito, nagpahayag din ng pagkabahala si Robredo sa nakaambang pagbalik ng death penalty sa bansa at ang pagpapababa ng age of criminal liability. We believe this to be a huge mistake because death penalty for non-violent offenses violate UN treaties and international human rights norms. Muli ring nanawagan si Robredo sa Pangulo na ipatupad ang rule of law at hinikayat ang mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Umapela naman ang pambansang pulisya kay VP Robredo na gawing partikular ang ulat ng mga pang-aabuso sa anti-drug war dahil hindi ito sinasang-ayunan o kinukonsinti ng pamahalaan. Clearly, hindi ito tama. Kung ito'y nangyayari o nangyari, ang hiling namin ay maging specific para yung, kasi hindi nga ito sanction, hindi ito wala doon sa polisiya o procedure ng taphang o tukhang. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Patuloy pa rin nakatatanggap ng mga reklamo laban sa umano'y mga tiwaling pulis ang binuong Counterintelligence Task Force ng Philippine National Police. Karamihan sa mga sumbong ay may kinalaman sa robbery at extortion activities sa mga motorista. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Umabot na sa mahigit 3,000 reklamo laban sa mga umano'y tiwaling pulis ang natanggap na ng Philippine National Police Counterintelligence Task Force o CITF mula nang binuo ito noong Pebrero. Ayon kay CITF spokesperson Police Chief Inspector Jewel Nicanor, ang mga sumbong ay natanggap sa pamamagitan ng text messages, tawag sa telepono at walk-in complainants. Karamihan sa mga sumbong ay may kinalaman sa robbery at extortion activities sa mga motorista. Upon receipt po ng mga SMS complaint, meron po tayong dedicated team to screen yung mga pumapasok ng mga SMS if it is actionable or not. If actionable, we deploy our personnel to validate the information. Ang
Ang validated at confirmed complaints ay naaksyonan na ng CITF sa pamamagitan ng pagsasampa ng criminal case sa korte at administrative case naman sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM ng PNP. Yung mga kaso na sinasampa natin ranging from robbery, extortion, illegal arrest, and violation of RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act, violation of RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Patuloy naman ang panawagan ng CITF sa publiko na agad na isumbong ang mga tiwaling pulis sa kanilang hotline number at Facebook account. Tinayak din ng grupo na itatago nila ang identity ng mga complainants kung nag-aalala ang mga ito sa kanilang kaligtasan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nananatili naman ang kumpiyansa ng local at foreign investor sa bansa sa kabila ng kinakaharap na mga issue ng Duterte administration. Sa isang Building and Construction Materials Expo na dinaluhan ng mga investor, sinabi nilang tiwala sila sa mga ginagawang hakbang ng Duterte administration upang maayos ang peace and order situation sa Pilipinas. I feel like, the economy continue to grow and then a lot of investor, will come because of the peace and order that, the new administration try to make it happen. Sa ibang balita, hinihingi na ng Supreme Court o SC ang lahat ng records ng kaso ni Senadora Leila de Lima at ng investigasyon ng Senado at House of Representatives sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. Binigyan ni SC Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng hanggang Biyernes, March 17 ang kampo ni de Lima upang isumite ang kopya ng kanilang mga petisyon sa Court of Appeals at transcript ng hearing ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa mosyon ng Senadora. Inatasan naman ang Office of the Solicitor General o OSG na isumite ang records ng preliminary investigation at kopya ng resolusyon ng Department of Justice sa kaso ni de Lima. Hinihingi rin ng korte ang transcript ng pagdinig ng Senado at House of Representatives sa Bilibid drug trade at ang kopya ng kanilang committee reports. Muling didinggin ng SC ang petisyon ni de Lima sa darating na Martes. Susunod sa ito ang balita. Mga bagong tren na mula sa China posibleng sa susunod na 2 taon pa magagamit dahil sa hindi pa nare-resolve ang mga problema sa riles, signaling system at power supply. Overseas Filipino workers hindi na pagbabayari ng terminal fee sa mga paliparan simula sa April 30. Inisyal na resulta ng investigasyon sa pananambang sa mga pulis sa Bansalan, Davao del Sur inilabas na ng PNP. Ilan sa mga biktima, posibleng binaril ng malapitan. Sinuspindi na ng Bureau of Customs o BOC ang import accreditation ng cigarette company na Mighty Corporation dahil sa umano'y maanumalyang import transactions at mga produktong nilagyan ng peke tax stamps. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Suspindido na simula kahapon ang pribilehyo ng Mighty Corporation na mag-import ng mga materyales at tobacco products. Pinatawan ng preventive suspension order ng Bureau of Customs ang akreditasyon ng kumpanya dahil sa umano'y mga paglabag sa customs regulations. Matatandaang noong mga nakaraang buwan may nasabat ang BOC na sari-saring sigarilyo na may pekeng BIR tax stamps sa warehouses ng Mighty Corporation sa Zamboanga City, General Santos City at San Simon, Pampanga. Unang-una yung Senate report. Ito ay official document na galing ng Senado. Another reason is yung issuance ng WSD or the warrant of seizure and detention na ni-issue ng collector sa Zamboanga in connection with the seizure of cigarettes with fake or counterfeit tax stamps. May hawak din na ulat mula sa Fiscal Intelligence Unit ng Department of Finance and Customs kaugnay ng undervaluation ng importasyon ng cigarette manufacturing materials ng kumpanya na umaabot ng mahigit sa 100 milyong piso. Ayon sa BOC, kailangan ng masusing investigasyon sa issue upang matukoy ang halagang dapat bayaran sa duties and taxes ng Mighty Corporation. Noong January 2014, may inisyu na rin na preventive suspension
suspension order sa Mighty Corporation kaugnay ng customs bonded warehouse privileges. These records would show, it would appear na January 2014, ito na inisyu no time pa ni Commissioner Sibilia. And from that time on, wala silang attempt of any request or motion for reconsideration perhaps to lift that preventive suspension. Hinihintay naman ng customs na makipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng Mighty Corporation upang marinig ang kanilang panig sa isang pagdinig. We are giving the Mighty Corporation the privilege or the right to have also the legal remedies para for the possibility of restoring their accreditation privileges. So possible na mag-file din sila ng motion for reconsideration. Sinubukan ng UNTV News na kunin ang panig ng Mighty Corporation, ngunit walang ibinigay na komento ang legal counsel ng kumpanya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Sa kaugnay na balita, nakipagkompromiso na umano ang Mighty Corporation sa gobyerno at handang magbayad ng 3 billion pesos na buwis sa pamahalaan kaugnay ng issue sa pecan tax stamp sa kanilang cigarette products. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, the second sumulat ng naturang kumpanya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagsabing handa silang sundin ang anumang proseso dahil gusto na nitong maibalik ang kanilang operasyon. Pinapayagan naman anya ito sa ilalim ng tax code, ngunit kailangan munang masampahan ng tax evasion case ang kumpanya bago ito makipag-bargain sa pamahalaan. Ang hiling lamang ng Mighty Corporation ay gawing installment ang pagbabayad nila ng excise tax liabilities. Sa kasalukuyan ay inihahanda na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kaso laban sa kumpanya at inisyuhan na rin ng DOJ ng lookout bulletin order ang iba pang opisyal ng Mighty Corporation. Sa ibang balita, posibleng binaril ng malapitan ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA ang mga pulis na nasawi sa nangyaring pananambang sa Bansalan, Davao del Sur noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ang mabilis na paglabas at pagtalon mula sa sasakyan ang naging susi kaya nakaligtas si SOCO investigator PO3 Allen Arnado sa ginawang pananambang ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army noong March 8 sa Barangay Sibayan, Bansalan, Davao del Sur. Ayon kay PO3 Arnado, lumabas na lamang siya nung tumigil na ang putukan at marami ng tao sa paligid. Kasi gumapang na ako, hindi ko na yung buhay ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kasama namin. Kasi lumupire na po. May sapa ka dyan. Sapa na maliit. Kanal. Oo. Diyan ako nakapasok. Subalit lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng nakaligtas din sana sa ambush si PO1 Saro Mangutara kung hindi ito binaril ng malapitan ng mga rebelde. Sa likod ng patrol car nakaupo si Mangutara, subalit walang nakitang bakas ng kanyang dugo sa likod ng sasakyan kaya hinala ng mga pulis, posibleng dinala siya sa bandang unahan, pinaluhod at saka binaril ng malapitan. Pag mas mataas yung tumira sa kanya, tinira talaga siya ng nag-exit dito sa kilikili niya. So posible, malaking posibilidad talaga na buhay siya at pinatay lang siya nung pinalinya na sila doon sa malapit ng mga doors ng patrol cars na yun. Naghinto yung putukan tapos narinig ko na huwag kayong sa Tagalog, huwag kayong mapaputok, mag-clear muna ako sa baba. Tapos after noon, nagpaputok sila ulit. Lumabas din sa investigasyon na binaril ng malapitan si SOCO investigator PO3 Jeden May Rabor na nagtamo ng 11 tama ng bala sa katawan. This is plain and simple murder already. Hindi na ito napaka-inhuman. Ayon sa pulisya, walang nakitang basyo ng bala sa sasakyan na nagmula sa baril ng mga pulis na isang indikasyon na hindi nakaganti ng putok ang mga ito. Ang nakitang mga basyo ng bala malapit sa patrol car ay tugma sa mga na-recover na bala sa mataas na bahagi ng lugar kung saan pumwesto ang mga rebelde.
Tukoy na ng mga investigador ang ilan sa mga sangkot sa pananambang sa tulong ng isang rebelde na sumuko sa mga sundalo at siyang kumilala sa mga responsable sa Sibayan ambush. Target ng binuong Special Investigation Task Force na maisampa ang mga reklamong multiple murder at frustrated murder laban sa mga responsable sa krimen sa March 24. Patuloy naman ang pursuit operations ng mga sundalo sa mga hinihinalang responsable sa krimen. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Posibleng ilabas na ng Department of Justice sa susunod na linggo ang resulta ng preliminary investigation sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, pirma na lamang ni Prosecutor General Victor Sepulveda ang kulang sa kanilang resolusyon. Kasalukuyang nakalib si Sepulveda at sa Lunes pa ito nakatakdang bumalik ng kanyang opisina. 23 pulis ng PNP CIDG Region 8 kabilang ang dati nitong hepe na si Superintendent Marvin Marcos ang nahaharap sa kasong murder dahil sa pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail noong Nobyembre. Nanindigan ang mga pulis na lehitimo ang kanilang operasyon at nanlaban ng alkalde nang isilbi nila ang search warrant kaya ito napatay. Sa iba pang balita, inihayag ng Department of Transportation sa pagdinig ng lower house kanina na posibleng hindi pa magamit. Sa ngayon, ang kabuuang 48 bagong bagon ng MRT-3 na galing sa China. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa DOTR na hindi maaaring panagutin ang pamahalaan sakaling maantala ang pagtatayo ng MRT-LRT Common Station sa Quezon City. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tapos pa sa power supply ang MRT-3 upang matugunan ang dagdag na tren na tatakbo sa mga riles sa kahabaan ng EDSA. Ito ang ipinahayag ng Department of Transportation sa pagdinig ng lower house kaugnay ng pagkakaantala sa paggamit ng 48 bagong bagon ng MRT na galing sa China. For about 72,000 amperes. Yan yung more or less ang pinaglalaroan natin power. Therefore, kung may bago kang tren ay hindi mo maisasaksak. Ayon sa DOTR, sa kasalukuyan ay hanggang 20 train sets ang tumatakbo sa peak hours. Bukod sa problema sa power supply, hindi pa rin na-upgrade ang signaling system at wala pang packet track para sa mga bagong bagon. Sa pagtaya ng DOTR, posibleng abutin ng halos 2 taon bago ito tuluyang magamit. Ang expectation ng tao ay magagamit ito. Ang pakiramdam ko ay hindi ho natin magagamit ito in the next 1 to 1.5 years. Ngunit pipilitin ng ahensya na mapatakbo na ngayong Marso ang 6 na bagong bagon para sa MRT. Sa ngayon, nire-review rin ng ahensya ang mga kontrata sa Bombardier at Busan Transportation Corporation para sa signaling system. Samantala, muling kinwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang DOTR kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidesisyonan ang pagtatayo ng MRT-LRT Common Station sa Quezon City. Anya, kung itutuloy pa rin ng DOTR ang planong 2.8 billion peso unified station ay hindi papayagan ng lower house ang hihinging pondo para dito. Hindi rin anya sasagutin ng pamahalaan ang anumang penalty na ibabayad sa Light Rail Manila Corporation sakaling maantala ang pagtatayo nito. Well, lahat ng ibinabayad ng gobyerno ay dapat manggagaling sa Kongreso. Hindi. Hindi babayaran ng gobyerno yan kasi hindi kasalanan ng gobyerno yan kung bakit na-penalize yung gobyerno. Ipinagtataka ng House Speaker kung bakit hindi maipatupad ang orihinal na plano noong 2009 na common station na mas mura at mas maginhawa sa mga pasahero. Ayon naman kay Undersecretary Chavez, nagdesisyon na ang LRTA Board na isumite ang Unified Station Project sa National Economic Development Authority upang mapag-aralan pang mabuti ang nasabing proyekto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Exempted na sa pagbabayad ng terminal fee ang mga overseas Filipino workers simula sa Abril. Kanina, opisyal nang nilagdaan ng Manila International Airport Authority o MIAA, Civil Aviation Authority of the Philippines at ng 40 airline companies ang kasunduan para dito. Ito ang balita ni Joan Nano. Aalisin
isinamuli sa mga binibiling ticket ng mga overseas Filipino worker ang 550 pesos na sinisingil para sa terminal fee. Simula sa April 30, 2017, ang lahat ng OFW na bibili ng plane ticket sa mga ticketing office o travel agencies ay hindi na pagbabayarin ito, habang sa July 30 naman nakatakdang ipatupad ang terminal fee exemption para naman sa online purchases. Kinakailangan lamang na magpresenta ang mga ito ng Overseas Employment Certificate o Valid Employment Contract at recent payslip sa kanilang pag-check-in sa airport bago ang kanilang departure bilang katunayan na sila ay lehitimong OFW. Aminado naman ang ilang airline company na makakaapekto ito sa kanilang kinikita. Ngunit mas importante nila na maibigay sa mga OFW ang nararapat nilang matanggap na benepisyo. There's a reduction in revenue. No? Ang importante is the government was able to fix the problem. No? Konting sacrifice lang on the part of the airline and also on the part of the passengers. No? But in the end, it's for the benefit of the riding public. No? Labis namang ipinagpapasalamat ng mga OFW at ng mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino ang hakbang na ito ng pamahalaan na anila'y magdudulot sa kanila ng malaking kaginhawaan. Sobrang regalo talaga ito sa mga OFWs. Ito ay isang pagtatama. At least, 'di ba, makakaano na kami, ginhawa-ginhawa, wala nang iisipin, ay magbabayad pa wala kami, yung ganun. Di masaya din, 'di ba? At least may pagbabago. Samantala, tiniyak naman ng MIAA na tuloy-tuloy pa rin ang pagre-refund nila sa terminal fees na nasingil sa mga OFW sa ilalim ng nagdaang pamamahala. Kinakailangan lamang na makipag-ugnayan ang mga ito sa accounting section ng MIAA at magpresenta ng kaukulang mga dokumento upang makakuha ng refund. Wala tayong prescription. Pag hindi ho na-refund, pwede ho nilang pupuntahan ang aming opisina. Pwede ho nilang i-refund yung mga dati ho nilang nagamit at hindi ho na-refund pag alis ho nila. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. And for the news abroad, U.S. President Donald Trump paid $38 million in tax on more than $150 million income in 2005, as shown in a leaked partial tax return. The 2 pages of tax return also showed his declared $103 million in losses, but he gave no details on income sources. The White House said publishing the tax return was against the law. Mr. Trump refused to release his tax returns during the election campaign, breaking with a long-held tradition. He said he is under audit by tax authorities and that his lawyers advise against releasing his tax returns. The USS aircraft carrier Carl Vinson made a port call in South Korea's southern harbor city of Busan on Wednesday to participate in the annual U.S.-South Korea military exercises. U.S. Navy said the nuclear-powered aircraft arrived in Busan to leave a strike group made of up to 12 surface ships and 9 aircraft squadrons. South Korea and U.S. troops began the large-scale joint drills, which are billed as defensive in nature, on March 1. Last week, North Korea fired 4 ballistic missiles into the sea off Japan in response to the annual U.S.-South Korea military drills, which the North sees as preparation for war. The European Commission Deputy Chief Spokesperson on Tuesday said the EU is ready for Brexit negotiations and declined to speculate on whether an independent Scotland could take over Britain's EU membership once the country leaves the Union. On Monday, Scotland's First Minister Nicola Sturgeon announced a planned vote on secession before Brexit in 2019. Sturgeon complained that British Prime Minister Theresa May, who will trigger the 2-year withdrawal process this month, was not seeking a special deal for Scotland that might, say, have left it in the EU single market once the rest of the UK leaves. Scots voted by a 24-point margin to stay in the EU in the last June's referendum, while England and Wales voted to leave. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening.
2,669 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Sapat na supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-araw, tiniyak ng National Water Resources Board. Isang opisyal ng pamantasan ng lungsod ng Marikina natagpo ang patay sa loob ng kanyang apartment. Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang tubig sa Angat Dam para sa supply sa Metro Manila ngayong tag-araw. Ngunit paalala ng ahensya sa publiko, huwag mag-aaksaya at mag-imbak ng tubig upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagsimula na ngayong araw ang 3-day celebration ng World Water Day sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Ang tema sa taong ito ay Water and Wastewater bilang pagbibigay diin sa nagamit na tubig. Ayon sa DENR, dapat matiyak na ang mga tubig na nagamit sa mga bahay o pabrika ay malinis muna upang hindi makasama sa pagbalik nito sa ilalim ng lupa o mayamang tubig gaya ng karagatan. Mababawasan ho yung waste na na-generate natin. Malaking tulong din po yun sa pagmamaris ng ecology at environment natin. Sa datos ng World Health Organization, nasa 2.2 million ang mga namamatay sa buong mundo kada taon dahil sa diarrheal diseases o kontaminadong tubig na karamihan ay mga bata na mula sa mga developing country. Samantala, tiniyak naman ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil nakapag-ipon ang Angat Dam sa mga nagdaang pag-ulan. Kaninang umaga ay nasa 206.26 meters ang level ng Angat. Sa record ng NWRB, ito ang pinakamataas na antas ng dam sa nakalipas na 10 taon kaya't walang dapat ipangamba ang publiko. So sa tingin po natin, particular lang ngayong summer, ay tingin po natin may seguridad naman ang mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, kung pag-uusapan ay yung supply ng tubig para sa taong ito po. Sa kabila ng sapat na supply, hinikayat pa rin ng NWRB ang publiko na magtipid sa tubig upang huwag itong masayang at magamit sa iba pang bagay gaya ng irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa ibang balita, naibalik na sa mga lehitimong may-ari ng 6 na sasakyang na-recover ng National Bureau of Investigation o NBI mula sa tinaguriang rent tangay scam. Mula sa Department of Justice, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie, na i-turn over na nga dito sa mga lehitimong may-ari yung 6 na sasakyan na napabilang dito sa tinaguriang rent tangay scam. Ito ay makaraang makapagpakita ang mga claimant ng mga dokumento na magpapatunay na sila nga ang totoong may-ari sa naturang mga sasakyan. 2 Mitsubishi Montero, isang Mirage, isang Toyota Vios, isang Hilux at isang Hyundai Tucson ang naisauli na sa kanilang lehitimong may-ari. Kabilang ang mga ito sa 250 sasakyan na na-recover at isinorender sa NBI Cavite District Office matapos mabunyag ang rent tangay modus. Beyond prosecuting the perpetrators is the restoration of the stolen vehicles to the rightful owners. However, we do not stop there. We want to ensure that we set a good example in bringing justice to all the victims of common crimes. Nakatakdang magsampa ang NBI ng large-scale estafa laban sa mga nasa likod ng scam sa susunod na linggo. Itutuloy naman ng isa sa natangayan ng sasakyan ang demanda kahit pa nabawi na niya ang kanyang Hilux. Sa ngayon po, masaya na po kami kasi po yung pagod po namin may resulta na. Isang buwan po kami nagpaparit pa rito sa Cavite at saka sa Laguna, naghahanap po ng unit. Mayroon
Mayroon pang mahigit 100 mga sasakyan na nasa pangangalaga ng NBI at hinihintay lamang na i-claim ng lehitimong mga may-ari nito. Attorney Reggie, uumpisa naman ng DOJ Prosecution Panel sa darating na Lunes ang preliminary investigation sa mga reklamong naisampa na dito sa DOJ kaugnay nga ng rent-tangay scam. Balik sa iyo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa DOJ sa Maynila. Samantala, sinagot na ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Leni Robredo laban sa anti-drug war ng pamahalaan. Sa panayam ng media, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel o CPLC Salvador Panelo na walang batayan ang mga pahayag ni VP Robredo at nailigaw ito ng mga impormasyong ibinigay sa kanya hinggil sa anti-drug war. Apelan ni Atty. Panelo sa pangalawang Pangulo na pag-aralang mabuti ang tunay na mga nangyayari sa anti-drug operations. I think the Vice President, I'm sorry to say, has been misled, has been misinformed, and has been misguided on the information she has received. No, we can only appeal to the Vice President's sense to study more and to listen more to what is the reality on the ground. It is not true, as she stated in her video, that this is the result, the extrajudicial killings are the result of police operations. Not necessarily true. Some of them, yes, but most of them are coming from the infighting between the members of the syndicate. At sa kapapasok lamang po na balita, tuluyan ng inalis sa posisyon ang mga kongresista na bumoto kontra sa panukalang reimposition ng death penalty. Nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat na yan. Nel, go ahead. 11 posisyon ang idineklarang bakante ni House Majority Leader Rudy Fariñas bago i-adjourn ang sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Kabilang ang mga komite na Civil Service and Professional Regulation Committee na hawak ni Congresswoman Vilma Santos, Muslim Affairs ni Siti Ataman, Natural Resources ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, Overseas Affairs ni Congressman Mariano Velarde, People's Participation ni Kakabag-Aw, Poverty Alleviation ni Congresswoman Emi De Jesus, Public Information na hawak ni Acting Land Use na Special Committee ni House naman ni Kis Belmonte, Basic Education na hawak ni Evelina Escudero, tinanggal rin sa pwesto sina Congresswoman Emily Naglipay sa Committee on Women, Enedina Abad sa Government Reorganization. Tinanggal rin bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga tinanggal sa pwesto sa leadership post at committee chairmanship ay mula sa majority coalition na mga bumoto ng no sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill. Huling araw na ng session ngayong araw, Attorney Reg, para sa summer break at sa Mayo 1 na magbabalik session ang Kongreso. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ng live mula sa House of Representatives. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang pag-amyenda sa Anti-Distracted Driving Law upang dagdagan ang mga ipinagbabawal na gawin ng mga motorista habang nagmamaneho. Nagbabalik si Monokson. Dinagdagan pa ang mga ipinagbabawal na gawin ng mga motorista habang nagmamaneho. Sa orihinal na bersyon ng Anti-Distracted Driving Law, limitado lamang sa mga gadget gaya ng cellphone at ibang electronic device ang ipinagbabawal na gamitin ng isang driver. Subalit sa isinusulong na amendment ngayon sa Kamara, mas malawak na ang nasasaklaw ng batas. Kung makakapasa, bawal na ang paggamit sa anumang bagay na makakasagabal sa pandinig ng isang driver gaya ng earphones, headphones o mga katulad nito. Kung mahilig kang uminom o kumain habang nagmamaneho, ipagbabawal na rin yan ng batas. Wala kasing dapat makahadlang sa paningin, sa pandinig o maging sa iyong kamay at sa iyong paa habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsada. Ayon kay Muntinlupa Representative Rufy Biazon, aminado sila na may kulang sa naturang batas kung kaya't kailangang amyendahan ito. Hindi naman natin ma-specify each one, kaya ang terminology dapat as wide as possible na ma-cover natin yung mga
Pero yun nga, yung naobserbahan ko doon sa batas na yan ay may room for improvement. Samantala, hindi pa rin naman ipinagbabawal ang paggamit ng mga GPS devices basta't ito ay hindi hawak ng driver at nasa tamang lagayan. Pinapahintulutan naman ang paggamit ng cellphone sa emergency cases lalo na sa mga ambulansya at fire truck. Nais namang samantalahin ng mga motorista ang isinusulong na amyenda upang bahagyang maluwagan ng batas. Kung gagawa rin lang naman sila ng amendment, so include na nila yung pagluwag naman pagka the vehicle is not in motion. Like for example, sa traffic light, stop. So pwede siguro yun. Ang MMDA, LTO at PNP-HPG ang magpapatupad pa rin nito sa buong Metro Manila. Gagamitin ng MMDA ang daan-daang mga CCTV upang manghuli sa mga lalabag at walang lusot ang sinuman dahil may recorded video ito. 5,000 piso ang parusa sa unang paglabag, 10,000 piso sa ikalawa at 15,000 piso sa ikatlong paglabag, kabilang na ang suspension ng driver's license. 20,000 piso naman sa ikaapat na paglabag at kanselasyon ng lisensya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kinumpirma ng mga senador na nakasama nila si Pangulong Duterte sa isang intimate dinner sa Malacanang kagabi, ngunit itinanggi nilang may mga inuutos ang Pangulo at nagkaroon ng loyalty check sa gitna ng umanay destabilization plot sa administrasyon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. 15 senador mula sa majority bloc ang dumalo sa intimate dinner kay Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa Malacanang. Ngunit mabilis ay tinanggi ng mga senador na nagkaroon ng loyalty check ang Pangulo sa gitna ng mga umanay destabilization plot laban sa administrasyon. Wala rin umanong agenda o iniutos ang Pangulo sa mga senador. There was no agenda, there was no expected output except that we get to have a dinner with the President and we get to know him better. Ayon naman kay Majority Floor Leader Senator Vicente Soto III, layunin ng dinner na makipagkwentuhan sa Pangulo, bagaman may mga mahahalagang issue na napasadahan sa usapan. It was just a fellowship dinner. A social, nothing official. We didn't even talk about anything official. The issue of federalism was even mentioned just in passing, merely in passing. It's just simply a fellowship dinner. Kabilang sa mga tinalakay sa 2 oras na hapunan ang proposed tax reform program. Binanggit rin anya ng Pangulo ang kaso ni Senator Laila De Lima at sinabing may matibay siyang ebidensya laban sa senadora. Explain lang niya na talagang merong, kumbaga, hindi trumped-up charges that there are basis, no, for filing those charges. Kasi intel nga niya is international intelligence reports. Sa isang text message, kinumpirma ni Senator Soto na nabanggit ang kaso ni De Lima sa dinner, habang ang iba naman, katulad ni Senator Grace Poe, sinabing may iilang dapat hindi na isinapubliko tungkol sa dinner. Kasi alam mo, may presidential executive privilege din. Sorry kasi we're not even supposed to, I don't know why, it was the etiquette lang. Siguro lang, alam ko naman syempre may excitement, ganyan. So baka nabigla. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang kampo ni Senator Laila De Lima sa issue. Bagaman itinanggi ng ilang mga senador, kinumpirma naman ni Senator Miguel Zubiri na humingi ng suporta sa kanila ang Pangulo. Sabi niya sa amin, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ko yung aking tungkulin, and I promise we will do our best na sugpuin tong problema ng droga at kahirapan. Samantala, hindi naman nababahala si Minority Senator Antonio Trillanes IV sa naging pulong ng mga kapwa-senador at ng Pangulo. That's routine. It's a social dinner, I can imagine. Being a member of the majority, obligado kang pumunta ron. Yeah. Pero not necessarily ang impression doon parang lahat yun Duterte allies. I don't think so. Hindi. The senators remain independent, I believe. Bagaman mga miyembro ng majority bloc hindi naman nakarating sa dinner, sina Senators Gringo Honasan at Panfilo Lacson. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Isang college professor ang natagpuang patay sa loob ng kanyang apartment sa Marikina City kanina. Ayon sa pulisya, may itinuturi na silang person of interest sa kaso at may nakuha na rin silang kopya ng CCTV footage sa tinitirhan nitong subdivision. Ito ang balita ni Jenica Cruz.
Iniimbestigahan na ng mga pulis ang nangyaring pagpatay sa isang 44 anyos na college professor sa Marikina City. May gilid sa leg at nagtamo ng multiple stab wounds ang biktimang si Alfred Dimaano nang matagpuan sa loob ng inuupahan niyang apartment sa isang subdivision sa Concepcion 1. Nakahiga sa kanyang higaan sa bed niya, nakahiga. Nung na-discover nung kasama sa bahay. Kasi tatawagin na siya para mag-breakfast. Nakalak yung kwarto. Pero mayroon siyang auxiliary door sa likod. Doon dumaan yung kasambahay. Ayon sa mga kapitbahay, huli nilang nakitang buhay ang biktima noong Martes ng gabi at may mga kasama itong lalaki na pumasok sa bahay. Siyempre, hindi naman natin pwede sitahin, sarili niyang bahay yan. Pero sa pagkakalam ko, napakabait na tao niyan. Ayon sa Marikina Police, may itinuturing na silang person of interest at hawak na rin nila ang kopya ng CCTV recording sa lugar. Pero hindi pa napapangalanan. May nakakita kung sino kasama. Pero yung identity hindi ko natin. Pag nanakaw ang isa sa mga tinitingnang anggulo sa krimen, May mga personal na gamit siya nawawala po. Hindi po muna namin sabihin dahil ito ay part ng operational details. ayon sa Marikina Police, na ipagbigay alam na nila sa pamilya ni Dimaano sa Surigao del Norte ang nangyari. Si Dimaano ay kasalukuyang Vice President ng Pamantasang Lungsod ng Marikina at nagtuturo rin sa ilang kolehiyo sa Metro Manila. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. At karing kay katamong balitang promdi. Ketula daring mahigit king dinalang mamalakaya king Laguna Lake king makasadyang pamagbaklas karing fish pen king lawa ning Laguna king darat ang bulan ning Hunyo. Ining balita ng Sherwin Culubong. Pinulong ng aquaculturist ng Calamba City sa Laguna kahapon ang mahigit 100 mga mangingisda sa Laguna Lake kaugnay sa inilabas na moratorium ng Laguna Lake Development Authority o LLDA sa mga fish pen operator sa lawa ng Laguna. Base sa inilabas na Board Resolution number 518 ng LLDA, binibigyan na lamang ng hanggang katapusan ng Marso ngayong taon ang mga fish pen operator na anihin ang kanilang mga isda at baklasin ang kanilang mga fish cages sa Laguna Lake. Ngunit nilinaw din ni Cynthia Buen, aquaculturist ng Calamba City, na may pagkakataon pa hanggang sa buwan ng Mayo ang mga may-ari ng palaisdaan na mag-ani at mag-self-demolish. March 31 hanggang mag-harvest sila dapat. So after March 31, meron silang 2 months para mag-self-demolish. So hanggang May 2017, dapat natanggal na nila lahat ng gamit nila, yung mga lambat at yung mga poste at kawayan ng mga fish pond nila. Ikinatuwa naman ng mga maliliit na mangingisda ang nakatakdang pagbakla sa mga fish pen. Mas makakaluwag sa mga manti yung gano'n dahil malaki magiging pwesto namin ng pamantihan. Kaya mas okay lang sa amin yun kung talagang matutuloy yung banat ng DNR na maalis yung mga anong yan. Mas maraming mahuli. Sa kabila nito, umaasa naman ang ilang mga mangingisda na makalipas ang 1 taong pag-aaral na gagawin ng DNR at LLDA ay muling ibabalik ang mga fish pen sa lawa matapos itong ma-regulate. Kailangan din ang magdaragat yung fish pen. Unang-una, nagiging paitlogan ng mga isda. Kasi po yun ang gagaling sa loob ng fish pen, nangingitlog, nalabas, napapakinabangan ng maliliit. Ayon pa kay Buen, sa darating na buwan ng Hunyo ay ipatutupad na ng DNR, LLDA at ng Philippine Coast Guard ang forced demolition sa lahat ng fish pen sa Laguna Lake. Ayon pa kay Buen, sa darating na buwan ng Hunyo ngayong taon ay ipatutupad na ng DNR, LLDA at Philippine Coast Guard ang forced demolition sa lahat ng fish pen sa Laguna Lake. Kapag nagkataon, hindi na mapapakinabangan ng mga fish pen operator ang kanilang mga lambat, mga poste na kawayan at maging ang mga isda na kanilang inaalagaan sakaling hindi sila tumugon sa itinakdang panahon. Kaya paalala nila sa mga nagmamay-ari ng fish pen na magkusa ng magbaklas ng kanilang mga fish cage bago matapos ang buwan ng Mayo. Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nibalot
Gluwatyang makapal, usok ing dake na ning South Luzon Expressway king libutad na ning silangan ng Pongkabuyaw exit king Laguna northbound lane bandang alas 2:15 ning gat panapon. Uli na ning masisilab ang melang ing dikut king lugar. Megdulot siya ni king mabagal pa mag-usat daring saken. Uli na ning makapalausok agpang king control room ning Manila Toll Expressway Systems. Megluwat siyang halos meto nga oras ing grass fire bayo ni Mea Pula. Sinawop king pamagpatdaking silab ing Kalamba BFP ang pong SLEX Fire Brigade. At yan ang katamong balita iba't king miyayaliw ang lugar king katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabegi. Nahatak ng PNP responders sa Game 3 ang championship playoffs ng UNCV Cup Season 5 matapos natalunin kagabi sa Game 2 ang Malacanang Kamao sa Smart Araneta. Ito ang balita ni Bernard Dadis. All the way over Shana and that'll do it. One more game. Naipwersa ng 3-time runner-up PNP Responders ang do-or-die game sa Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5 nang patumbahin nito ang Malacanang Kamao sa Smart Araneta Coliseum kagabi sa score na 67-61. Nagpaputok ng 21 points si 2-time MVP Olan the Sniper Whipping upang pangunahan ng PNP sa Game 2 kaya naman tinanghal ito na Best Player of the Game. Itong unang pagkakataon na nagwagi ang responders sa Game 2 sa ika-4 nilang salang sa finals sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Nararamdaman ko na mukhang ito na talaga eh. Kasi sinabi ko nga, ngayon lang kami nanalo ng Game 2 sa Araneta. Ngayon lang din kami nanalo sa Araneta. So parang yung mga sitwasyon pumapabor papunta sa amin. Umpisa pa lang ay dominado na ng PNP ang ball game, abante ng 1 punto sa first quarter, 16-15. Namuhunan sa mahigpit na depensa ang PNP upang iakyat sa 10 puntos ang kalamangan sa second quarter, 38-28. Pagpasok ng second half na natiling bantay sarado ng pwersa ng PNP ang Kamao team, kaya naman 3 player lamang ng Malacanang ang nakapagbuslo sa third quarter. Labang ng 7 puntos ang responders, 54-47. Nakahabol at naitabla sa 54 points ang Malacanang sa last 7 minutes and 49 seconds ng ball game. Ngunit agad bumuelta ang PNP hanggang sa tumunog na ang buzzer, panalo ang responders. Actually, very hard game itong nangyari sa amin, no? Okay? Pero definitely, siguro, yung depensa naman nagaling sa amin, eh. Nag-ignite para kami manalo yung depensa talaga. So, coming on game 3, so, doon pa rin kami pa-focus. At the same time, yung mental toughness, yun ang siguro importante. Kapwa nangako naman na magkabilang kupunan na ibubuhos ang lahat ng pwersa sa kanilang huling sagupaan sa darating na Martes sa Araneta Coliseum. We cannot play na isa, 2 players lang dapat. It needs to be a collective effort. Kaya kami nandito ngayon kasi tinrabaho namin yun. Tinrabaho namin lahat. So, we really need to work it out. Kailangan hindi mangyari yun pagdating sa Game 3. Ulitin ko, keep on supporting PNP. Sana makuha natin itong Game 3 na to. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, pinarangalan kagabi ang mga players na nagpamalas ng husay at sportsmanship sa UNCV Cup Season 5 ang nag-iisang liga ng mga public servant sa bansa. Nagbabalik si Bernard Dadis. Season MVP ng UNCV Cup Season 5. Walang iba. Let's call on once again, Chester the Elevator Tolomia. Sa bawat laro ng bawat kupunang kalahok sa Charity Basketball League on Philippine TV, may mga natatanging manlalaro na nagpakita ng kanilang husay sa kada game ng Liga ng mga Public Servant. Kaya naman kagabi binigyang pagkilala ang mga outstanding players ng UNTV Cup Season 5. Pumakot ng 3 special awards si Chester the Elevator Tolomia ng 2-time champion Judiciary Magis. Ang mga ito ay ang scoring champion, season most valuable player at isa sa first 5 players ng UNTV Cup Season 5. Kay Kuya Daniel Rason, thank you po sa liga nito, sa tournament natin, sa kay Commissioner Atoy ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa UNTV.
Kasama rin sa tinanghal na first 5 players sina Olanda Sniper Umiping ng PNP Responders. Maraming salamat kay Kuya Daniel at sa kay Commissioner at sa kay Assistant Commissioner. Patuloy ko pong paggagalingan. Gagalingan pa at gagawin yung part ko para sa team ng PNP. Visnuta sa biyer ng Malacanang Kamao ang big man and two-time champion AFP Cavaliers na si Jeffrey Kiambao at si Gilbert Malabanan ng BFP Firefighters. Kinilala naman bilang Defensive Player of the Season si Harold Santa Cruz ng PNP Responders. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta specialist ng PNP Responders at sumusuporta ng UNTV Cup. At step-up player o most improved player si Ian Garrido ng Malacanang Kamao. Maraming salamat po sa suporta sa amin, lalo na sa mga fans namin. Malacanang Kamao. Di namin kayo papahiya. Thank you po, maraming salamat. Sa darating naman na Martes sa Game 3 ay ipakikilalang Finals MVP kasabay ng paggawad ng parangal sa tatanghaling kampyon at first runner-up ng UNTV Cup Season 5. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Pinagkalooban ng libreng damit, pagkain at iba pa ng Members Church of God International ang mga park dwellers sa Ueno District sa Tokyo, Japan. Ito ang balita ni Roldan Maborang. Ang Ueno Park sa Taito, Tokyo, Japan ay isa sa mga popular na pasyalan ng mga turista. Nasa paligid lamang nito ang iba pang tourist destinations tulad ng Tokyo National Museum, Museum for Western Art, Metropolitan Art Museum, National Science Museum, at Ueno Zoo. Maliban sa pasyalan, nagsisilbing tirahan din ang Ueno Park sa mga mamamayan dito na walang bubong na masisilungan. あとここでこの公園でどうやって生活してるんですか？貸し出しにたくさんあるからね。家族はまだいますか？いると思います。で、連絡取ってないからわかんない。はい。ありがとうございます。ありがとう。どうやって上野まで来たんですか？で、流れ物にどこから来ました？僕生まれは九州で。九州ですか？どうやって上野まで来たんですか？どうやって一時仕事してたからね。あ、そうなんですか。建築の東京で。あちこちで。でここで一日いるんですか、上野公園で。いますよ。そして、寝てる場所。場所は決まってないね。決まってないですか。どっか、屋根あるところとか。そうそう。そしてここ配ってる食べ物配ってるで分かったんですけども。月曜日と水曜日、日曜日がないので、その日どうしますか？その日はもう仕方ない、何も来ない、ブラブラ。あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。家族はまだいらっしゃる？家族はいない。Umaabot sa mahigit na 200 ang park dwellers dito sa Ueno District. Kaya naman, bilang tulong sa mga ito, nagkaloob ang Members Church of God International Japan Chapter na mga libreng damit, pagkain, jacket at warmer, lalo na ngayong malamig pa ang panahon sa bansa. Nagpapasalamat naman ang mga ito sa tulong na tinanggap. そのぐらいいると思う。だから、さっきこういうの洋服とか食べ物持ってきて、どんな気持ちですか？それはありがたいですよね。もらってるんですか？上野はね、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日。それはほら上野で外で教会の聖書の勉強をするからそれで来てるの。食べ物が2の次にしてるから。わかりました。以上です。はい、ありがとうございます。 Ang proyektong ito ng ating mga kasambahay dito sa Japan ay bilang pakikisa sa adhikain ni Kuya Daniel na makatulong sa mga nangangailangan. Roldan Maborang para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg and Angela. Maraming salamat sa iyo, Talia, at yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.